And now, to give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God, praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Nakakatatlong buwan na po tayo. Amen. Parang ang bilis, ano? Uulitin ko po, sino pa po ang mga may naninigas na spaghetti sa inyong refrigerator dahil nung New Year? O di po ba? Salamat sapagkat kung mapapansin mo, parang ang bilis ng panahon. Kapag ka po may tiningnan po tayo na bata nung araw, ngayon ay dalaga na at may asawa na, nakakapamong sarili mong tumatanda ka na pala. O di ba? Pero maraming salamat sa Panginoon sapagkat ang isang bagay na meron po tayo at kapag papakomfort sa atin, tumatanda tayong may pinagkakatandaan sapagkat lalo nating nakikilala ang Diyos na buhay. Amen! Palakpak nga pong muli para sa Lord. Hindi ka daw JIL kapag hindi ka papalakpak eh. Amen. Ang buwan ng Marso ay napakamapanghamon sa ating buhay Kristiyano. Naalala ko po yung awit na gusto kong bumait pero di ko magawa. Nadinig nyo na ba yung awit na yun nung araw? Na talagang pumalo po ng benta yung kantang yon, lalo na po sa mga kabataan. Pero yun po'y binasag ng Philippians chapter 4 verse 13 sa mga Kristiyano. Kung ang dahilan natin, gusto ko naman bumait pero di ko magawa. Pero sabi ng Philippians 4:13, magagawa natin ang hindi natin kaya sa tulong at lakas ni Kristo. Sapagkat ang katibayan ng may pagkakilala kay Kristo, nagbabagong buhay para sa Diyos. Amen. If anyone be in Christ, he's a new creation. The old has gone and the new has come. Minsan nga po magpalaro tayo. Wala kayong sasabihin, pero aaten kayo sa linggo kung ano ang dating buhay mo. Ipoportrait mo lang. O, di ba? Halimbawa, papasok si Pastor John dito. Dati siyang addict, basurero, mga ganon. Ano kaya itsura ng addict na papasok dito? Malalaman mo na. Bakit? Addict ka nung araw. O, di ba? So, doon minsan talagang mahatulan natin at magkakamali tayo minsan ayon sa mga itsura. Pero ang totoo nga, habang tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, whether you like it or not, nababago pati aura natin, naaalwan. Hindi ba kapag ka po ang puso natin maaliwalas, maaliwalas din ang muka? Kapag masaya ang puso, masaya ang muka. Di ba? Kapag ka po maligaya, kaya nga po yung mga in love, sabi natin, uy, fresh ka. Diba? In love yan eh. O, diba? Yung mga newlyweds, sasabihin, oy, fresh ka. In love yan eh. Pero hindi naman natin kailangan laging may newlywed. Laging may mga magpapasaya sa atin. Si Jesus lang ay sobra sa sapat para tayo'y sumaya. Amen? Praise God. Kaya sa umagang ito, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang mabait, kailangan masaya ka. O, dali. O, diba? Kasi pagka nagpapakabait tayo, masakit sa umpisa. Pero pagka nasanayan na nating magpakabait, sumasaya ka. Amen. Panalo sa langit ang nagpapakabait. Sabi mo sa katabi mo, panalo tayong dalawa. Okay, ang aking sermon title, it's all about God's great kindness towards us that brings breakthroughs. Everybody say, breakthroughs. Nako, patuloy natin pinag-uusapan ng breakthrough na ito na ang ibig sabihin po ay pambihirang tagumpay. Hindi kapani-paniwalang biyaya. Ano po? Sabi ng Romans chapter 2 verse 4, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Or do you show contempt of the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Samahan niyo pa rin ako sa Titus chapter 3 verse 3 to 8. At one time we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passion and pleasures. We live in a malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God, our Savior, appeared, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us, generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs having the hope of eternal life. This is a trustworthy saying, and I want you to stress these things so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. The Lord will bless the reading of this passage.
Inilarawan sa bersikulong ito kung anong uri ng kahinaan at pagkataong meron tayo. Tayo noong araw ay puno ng mga negatibong espiritu na nagpapahirap sa buhay po natin, daan para hindi natin matanggap ang buhay na walang hanggan. Nasa daigdig po tayo na puno ng taong mga nasaktan at nakasakit. Kapag tayo po ay nasa labas ng ating tahanan, hindi natin kontrol ang ugali ng ating mga makakaharap. Dahil ang daigdig nga ito, sinasadyamang makasakit o hindi, biktima rin po tayo lahat ng nasaktan at nakapanakit. Kaya minsan hindi mo maintindihan at maunawaan ang ugali ng isang tao. Sa pilahan na lamang po, nakaranas po ba kayo? Ang tagal mong pumila, biglang may mag-overtake sa'yo. Ang tagal mong pumila sa kainan, ang tagal mong pumila sa sakayan, bigla may mag-overtake sa'yo. Nako, kamakailan lamang po, nakare-relate po ako dito sa introduction ito. Nakapila po ako sa CR ng SM Marilao. Isa na lamang po at ako na. At napansin ko, yung nasa unahan ko ay senior. Dapat lamang po mauna siya sa akin. Pero nung nagbukas na ang pinto at siya na ang papasok, biglang may tumalilis sa kanya. Pumasok na sa CR na kanyang papasukan. Kaya ang ginawa ng matandang ito'y nagsisigaw at tumingin pa sa akin, tingnan mo anya ang kabastusan nito. Nakapila na ako. Senior ako. Inunahan ako. Alam niyo po, nagsalita po yung nasa loob ng CR. Sabi niya, pasensya na po, buntis ako. Sabi ho ng babae, senior ako eh. Sumagot, siya na po, hirap na po talaga ako. Palagay nyo, sino pagbibigyan nyo? Isang senior, isang buntis. Sa panawagan ng pagiging mabait, ang hirap minsan magdesisyon. Pero ang dapat mong gawin ay kumalma at unawain ang sitwasyon ng bawat isa. Puno po ang daigdig na ito na minsan mahirap unawain ang mga taong makakaharap mo. Kaya nga minsan, ugali nating magsalita, ano ba pinaguhugutan mo? Ano ba pinanggagalingan mo? Nauso ang salitang gaslighting. Nauso ang salitang red flag na hindi na po nakaka-relate ang ilang mga katandaan. Amen o ba? Sabi niya, gusto ko yung red flag na yan. Ano ba yan? O, diba? Pero yan ay mga usong salita ngayon na talaga naman pong lahat tayo nakararanas niyan. At ako naniniwala, ikaw ako, biktima ng nasaktan. Amen. Makakauwi na po ang hindi nasaktan. Ikaw at ako ay biktima rin ng nakapanakit. Amen. So quits na tayo, magpatawaran at magpakabuti. Nasaktan ka, hindi man ikaw ang nakasakit sa akin, ganun din ako sa'yo, pero alam mo ang damdamin ng nakasakit at nasaktan. Yan po ang tema sa buwang ito. Mahirap magpakabait, pero kakayanin kapag ang ating sinasaalang-alang ay ang Diyos na kay buti at kay bait sa lahat. What is breakthrough kindness? Breakthrough kindness is a supernatural act of love. Galing pala talaga ang genuine kindness. Galing sa love. Amen. Kasi kaya ka nagiging mabait, puno ka ng pagmamahal. It's a supernatural act of love that breaks barriers in people's heart and opens the door for God to work in their lives. Kindness is not just being nice. It is intentional love that changes situation, relationship, and even destinies. Ang breakthrough kindness ay hindi lang pagiging mabait. Ito ay kindness na ginagamit ng Diyos para baguhin ang buhay ng isang tao. Proverbs 19:22 says, "What is desire in a man is kindness, yet many fail to see the power and purpose of being kind." Kindness is not just a soft word, it is a powerful force. One time po, may kwento po. May isang lalaki pong pumunta sa isang coffee shop para bumili po ng kape. Pagdating niya sa counter at ang babayaran na ito, sabi po ng cashier, bayad na po. Tumingin siya sa likod, sa harap. Sabi niya, sino nagbayad? Sabi niya, sir, binayaran nga po nung nauna po sa inyo. At ang mensahe po ay sinabi niya na, have a good day sa customer na susunod. At bayad na ang kanyang kape. Napangiti po ito at sinabi, ganun ba? Sige, bayaran ko na rin yung susunod na bibili ng kape. Alam niyo po, ayon po sa kwento, na totoo, 20 ang naglibrihan ng araw na yon. Akala natin simple lamang po yung bait, pero may bigat. Ikaw nakaranas ng kabaitan ng iyong kapwa. Ang bigat ng dating nun. Kaya kagabi sa icebreaker, yung tanong ni Herbert, meron ho ba kayong natatandaan na may taong gumawa ng mabuti sa inyo at pwede nyo bang ikwento? Hindi ba madaling hagilapin minsan sa panahon kung saan ay nag-aalimpuhat ka, nag-aanap ka na mga magpapasaya sa'yo? Ang sarip balikan na may taong nagtaya. Lubog na lubog ka, may nagbayad ng utang mo. May nagtanggol sa'yo.
May mga taong kumalinga sa iyo sa panahong ikaw ay gipit na gipit. Sa mga panahong kailangan mo ng payo, ay bigla na lang pong may lumapit at nagnanalangin para sa iyo. Kaya napakahalaga po na hindi natin ipagdamot ang salitang kabaitan o kabutihan. Bibigyan ko lamang po ng linaw. Pastora, iba ba yung bait sa buti? Yan. Kasi pagdating sa fruit of the Holy Spirit, kindness and goodness. Tama ba ako, Ate Jenny? Sa fruit of the Holy Spirit, isa ho dyan yung kindness, kabaitan. At isa rin din yung kabutihan. Bakit pinag-iba? Ano ba kaibahan nun? May nabasa po ako. Tingnan po natin, aralin natin. Ha? Sabi rito, magkaiba ang mabait sa mabuti. Here's why. Akala natin pareho lang sila. Parehong positive, parehong good trait, parehong okay na yan. Pero hindi. Ang mabait, madaling mag-adjust, madaling umintindi, madaling magbigay. Ang mabuti, marunong mag-isip ng tama kahit hindi ito komportable. Ang mabait, iiwas sa gulo. Ang mabuti, kayang harapin ang gulo kung iyon ang tama. Minsan, mabait ka kasi ayaw mong masabihan. Ayaw mong magmukhang madamot. Ayaw mong ma-level na masama ka. Pero ang pagiging mabuti, hindi nakabase sa approval. Nakabase ito sa prinsipyo. Kapag mabait ka lang, pwede kang ma-pressure, pwede kang ma-manipulate, pwede kang maubos. Kapag mabuti ka, may limit ka, may boundaries ka, may direction ka. Hindi ka masama, hindi ka selfish, may boundaries ka lang. Maraming mababait ang nahihirapang umasenso. Hindi dahil kulang sila sa talento, kundi dahil hindi nila pinoprotektuhan ang oras at pera at energy nila. Goodness is sustainable. Kindness without limit is not. Hindi mo kailangan bawasan ng puso mo. Kailangan mo lang samahan ng clarity. Maging mabait ka, pero siguraduhin mong mabuti ka rin. Magkaiba yon at malaking difference yon sa magiging future mo. May natutunan? O sabi mo sa katabi mo, mabait ka na, mabuti ka pa. So kaya pala sinama yon sa fruit of the Holy Spirit. Kaya maraming mababait na uuto. Sabi mo sa katabi mo, uto-uto ka ba? Maraming mababait na aape, natatalo. Maraming mababait, nabubugbog. Ang dapat pala, mabait, Jennifer, at mabuti. Combination. Kaya pala pinaghiwalayan sa fruit of the Holy Spirit. Pwede namang isama yung mabait sa mabuti. Hindi. Goodness, kindness. Kaya ngayong umaga, combine na po natin ang goodness. Okay lang po ba? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po merong Judgment Day. Si Lord mabait, pero may hatol. Pag hindi ka nagpakabuti, hindi mo tinanggap si Kristo, saan ang punta mo? Sa impyerno. Bakit hindi ba naging mabait si Lord? Naging mabuti rin naman siya. Abay, kung lahat ng tao magsasama-sama sa impyerno, mga taong walang pagkakilala sa Panginoon, mga lumubog sa kasalanan, tapos tayo po, na talaga namang sinisikap natin magpakabanal. Ang hirap magpakabait. Marami kang binitawan sa buhay mo. Kaya nga may mga adik Na-addict na, nasarapan na. Diba? Kaya nga ang daming mga tao na kung saan, maleta kung magnakaw, iba na pala ngayon ang kulimbatan. Maleta ang ninanakaw. Dati pitik-pitik lang, naubos na konsensya. Tapos kasama mo sa langit, yung naging dahilan ng flood control, bumigay na po ako, nawala na bait ko. Diba? Unfair yun. Kaya ang Lord, mabait at mabuti siya. Kaya nga may mga naaapi. Kaya kung ayaw mong maapi, ayaw mong mabugbog, ayaw mo na maging uto-uto, samahan mo ng kabutihan. Pero hindi ka masama. May clarity lang. Nandyan po ba kayo? May natutunan kayo? Ako may natutunan Si Lord mabuti at mabait. Number 1, He loved us when we are unloving toward Him. Kung di ba siya mabait at mabuti? Minahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Pero, may ginawa siya. Nagpakamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Bayaran mo to. Paanong pagbabayad? Work out your salvation with fear and trembling. Baka mali ang aking quotation, ha? Baka makulto ako. Kala ko ba ang kaligtasan walang bayad? Ginamit ko ang salitang bayad. I-work out mo yung salvation mo. Nung maborn again ka, nakakilala ka sa Panginoon, pipilitin mo sa tulong at biyaya mo na magpakabuti. Magpakabait. Because that is the fruit of the Holy Spirit. At kakayanin mo dahil kinaya ng iba. Grabe po yung testimony nung
Puro tato yung katawan, di ba? Mula ulo hanggang paa, puro butas ang grabe yun. Pag pumunta sa church, kinatatakutan. But later on, nagpapastor na ngayon. Dinaig niya pa yung mga walang tato. Ito pulo, mula ulo hanggang paa. Pero nagkaroon ng transition, nagkaroon ng reformation, nagkaroon ng breakthrough. Kaya po may breakthrough kindness. Sa panahong nahahamon ang kabutihan at kabaitan ng Diyos sa buhay po natin, pipiliin pa rin po nating maging mabuting tao at maging mabait. Sa huli, panalo ka pa rin. Amen. Minahal niya tayo kahit hindi tayo kaibig-ibig. Sabi ho ni Pastor Jano isang gabi, ako'y in love na in love. Pagka ho ganun ang mga usapan namin, sabi niya, walang-wala ako talaga maipagmamalaki. Hindi ko akalain na dalhin ako ng Diyos sa ganitong kalagayan. Simple lang ang pangarap ko, makainom ng kape. Makabili ng brief. Napakaliit na bagay. Higit doon. Kaya nga si Lord, higit sa sapat. Huwag niyong bitawan ang inyong mga pangarap, lalo na't ang pangarap na ito'y sa Diyos natin hinihingi. Bitawan niyo kapag sa tayo niyo inaasa. Hindi yung ganito, anak ha, kapag ikaw'y malaki na sweldo, paggawa mo ako ng bahay. At kapag ako'y ililibing na, pinakamalaking sementeryo, doon mo ako ilibing. May mga magulang na ganun. At meron namang mga relasyon na nasisira. Ang sakit, di ba? Nagkabaranggayan, nagpakulong, magkakamag-anak. Sabi ko kay Toby, sabi ko kay, sino to? Si Lucy ka. Inakbayan ko. Nakikita mo ba yung lahat ng musikero? Lahat ng instrumentalist? Opo. Angkan ko yan lahat. Lahat yan, lipi ko, lahi ko. Oliva and magaling yan. Kaya kanina ganado ko. May labanan ba? May labanan. Hindi biro na yan, mapatayo mo dyan, makumbinsi mo, mapanatili mo sa church. May banggang espiritual yan. Pero mas pinipili ng pamilya namin na manatili sa kabutihan at kabaitan ng Diyos. We're not perfect. Kaya po ang pangarap ko, kayo din sana katabi nyo mga anak nyo. Kayo din sana katabi nyo mga asawa nyo. Higit na masarap na iisa ang pananampalataya at hindi natapos doon, kundi maglingkod sa Diyos. Kaya wag magpapatulan pagdating sa pamilya. Magpaparaanan. May tamang panahon ng pagsasabihan. That is kabaitan at kabutihan. God did not wait for us to become lovable. His love reached us in rebellion, not righteousness. When we are distant, He drew near. When we were undeserving, He still gave. Sabi po ng Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinner, Christ died for us. Ano yung breakthrough point dito? His love breaks through the rejection and draws us into His embrace. Ang kanya daw pong pag-ibig ang nagwawasak sa pader ng pagtanggi at inaakay tayo sa kanyang yakap. Ikalawa po, He was faithful when we were unfaithful. Napaka-basic lang ng ating mga points. Sabi ko kagabi, parang hindi ko ituturo to, very basic. Madalas na nai-insert sa message. Pero grabe yung dating sa akin habang nire-review ko. Totoo yun. Siya ang unang naging matapat sa buhay natin. Bago naging matapat ang asawa mo, ang sino mga kaibigan natin, may una lang naging matapat. Naging tapat siya kahit hindi tayo tapat. 2 Timothy chapter 2 verse 13 says, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Our inconsistency does not cancel His character. Our failures do not weaken His covenant. He's remain who He is, even when we are not who we should be. Naalala po natin si David, di po ba? A man after God's own heart, fell into adultery. Alam niyo ba yung pagkakasala niya? Orchestrated murder. Natukso siya sa babae. Dahil makapangyarihan, nakapangalon niya. May asawa, may malaking posisyon sa sandatahan ang asawa nitong sino ba yung babae? Si Bathsheba. Sensya na, nagbago na ako, hindi na ako chismosa. Hindi, joke lang. Di ba si Bathsheba? So ano nangyari po? Orchestrated murder. Ang ginawa niya, para hindi mapagbintangan, kasi baka mamaya magbuntis, pinauwi niya yung asawa at sabi niya, sige magpahinga ka muna. Aba hindi.
masyadong mataas ang responsibilidad sa puso nito na gampanan ang kanyang pagmamahal sa bayan. Sabi niya, magpapasasa sa asawa ko habang ang aking ang aking mga kawal ay nandun, nakikipagpatayan at nanganganib ang buhay. Hindi siya pumunta sa labanan. Nabuntes. Makakaladkad sa kahihiyan. Kaya ginawa niya? Orchestrated murder. Ano tawag doon? Pinront niya. Meron pa doon Inumang niya. Ayan. Inumang niya. Pinain niya. Ang asawa ni Bathsheba. Namatay. Malinis. Walang nakakaalam. Diyos lang at saka siya. Pati nga si Bathsheba hindi alam yung ginawa niya Sabi niya, sige, sugod. Kapag sumugod na, tumakbo kayo. Napatay. Napakalinis. Minsan sorry po yung mga gawa ng kadiliman, malinis ang paraan sa isang taong magaling gumawa ng kasamaan. Biro mo, may mga budol-budol. May mga anong nangyayari, na-scam ako. Ba't ka na-scam? Ang bait ho kasi na itsure. Kaya yung bait na galing po sa mundo, mababaw yan. Pero yung bait na galing sa langit, malalim yun. Kasi bunga ng Espiritu Santo nang tumanggap kay Kristo. At ang mabait, nasa Kristiyano yon, wala sa di-Kristiyano. Nandyan po ba kayo? Bakit? Bunga ng Espiritu Santo yun Sobra ka naman, paano naman yung mga reliyon namin? Kaya nga may mga mababait na nai-scam. Pati nga pala love ngayon na scam love. Kala mo kayo na, nagkapuyatan. Main ka na? Musta? Be na labanan labanan. Ang tawagan. Bandang uli, nung makitang may kaakap na, ano ginawa mo sa akin? Bakit? Meron ba tayo? Minsan nakala po natin, yun na. Ano yung breakthrough point dito? God's faithfulness broke through David's failure. His mercy turned David's repentance into renewal, showing us that no sin is too great for God's kindness to overcome. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Sinukol, dinil. Sa paanong deal? Nagsample siya. Sabi niya, merong isang pangkaraniwang tao, may alagang ganito, tapos merong isang taong mayamang-mayaman, kinuha yung alaga. Anong dapat natin gawin doon? Dapat po dyan mamatay. Ikaw yun. Di ba nakaka-offend yun? Nag-sample siya. Alam niyo, ang lahat ng correction nakaka-offend. Kahit magalang ang pagsasalita. Alam ba, Ate Puyet, alam niyo, wag ko kayo magagalit. May pagkapakailamera po kayo. Masakit, Ate Puyet yun, kahit magaang. Alam mo, lalo ka na, Ate Malo. Sample lang ko to, magaang lang ang mga damdamin ko sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, Ate Malo. Pero ito mukhang totoo to, Ate Malo, nung araw. Ka magagalit. Kaya sungit-sungit mo. Di ba, ate, kahit nagbago ka na, alam mo, nagbabago na ako at hindi na ako masungit. Offending pa rin. Two-way ang kindness. Ikaw na may gustong sabihin kahit hirap na hirap at kahit magpapakabuti at ikaw na sasabihan, kindness pa rin ang sagot. Nandyan po ba kayo? Ako nga nung araw talagang dumating sa point, 2 araw akong di nakatulog. Ikaw, wag na ikaw, Flor. Ikaw na lang. Sino ba maganda? Ikaw, Jennifer. Sabihan po nung binibilan mo ng ulam, anak mo yung asawa mo, ano masasabi mo? Pero mga pumibili ko ng ulam, dyan, itago natin dyan sa restaurant na malapit sa church natin dyan sa palengke. Nung papalabas na ako, sabi ho nung tindera, sabi niya, hinihintay na ho kayo ng anak nyo. Sabi ko, nasaan? Ayun, di pa sa motor. Tumutululuha ko, walang eksirado, sabi ng asawa ko. Bakit? Wala. Siguro hindi ako kalooban ng Diyos sa iyo. Siguro dahil talagang nagkamali ka ng pagpili at nagkamali ako ng pagpili sa iyo. Sabi ng asawa ko, bakit? Ano ba problema? Sabi kasi nung tindera, anak daw kita. Pumasok ang asawa ko, si pastor dyan. Sabi niya, sino yung tindera dito nagsabing anak ako ng asawa ko? First time pong nagtaray ni pastor dyan. Siguro yung sa inyo, sasabihin yung compliment, thank you, para ko palang anak lang ang asawa ko. Ano ka, sugar mommy? Tinetest yung kabaitan ko. Tinetest kung paano ka makikiharap sa tao. Ang daigdig na to, ang mundong ito, puno ng taong nasaktan at nakapanakit. Hindi ka makakapili ng sino mang makakahalubilo mo sa LRT, sa pilahan, sa grocery, sa sinihan, kahit saan pa. May tao minsang padala ang kaaway para makiskis at makinis ang iyong kabutihan at kabaitan.
Si Jesus, ang Lord, ginawa po kay David? God forgave him and restored him. David's life was restored and he continued to serve as king. Sana tingnan natin ang mga kapatiran nating hanggang sa huli kasama natin yan. Ako sa totoo lang, kayo, alam nyo na, dyan ang upuan nyo pag linggo. Bakit walang umuupo dyan? Kasi upuan mo yan, Joy. Kaya pag absent ka at may ibang naupo dyan, at inabot ka ng 1 taon, hindi mo na makukuha yan. Sa huli ka na uupo kapag nagbalik loob ka. Kaya markahan mo yung upuan mo hanggang langit yan. Kidding aside, diba? Tingnan yung mga taga rito minsan. Diyan na kayo nauupo. Ikaw diyan ka nauupo. Parang kayo may-ari ng upuan na yan. Di nyo ba pinapangarap na yung mga nakikita nyo? Ang ganda nga ng disenyo ng ating church oh. Nakikita kayo, oy. O, diba? Kapag may kasamaan kayo ng loob at doon nakaupo, doon kayo umupo. Para ganado kayo. Kaysa naman yung pag tinawa sa preaching, nakatingin ka, tapos ngingiti ka pa. Diba? Ang ganda ng disenyo. Kayo namang dyan naman nasa harap, gigilid nyo yung mata nyo. Oh. Ang hirap. Alam nyo, minsan nagkatampuhan kami ni Pastor dyan. May pasilyo ho yung kwarto namin eh. Hindi ba ang mag-asawa, hindi naman kailangan, hindi gano'n. Gusto nyo pa nga harapan eh. Diba? Alam ko pagka masama ang loob ng asawa ko, bakit? Pagka dadaan siyang pasilyo papunta sa kwarto namin, nakaganon. Ganon. Eh, hindi ako tatagal nun. Eh, ako, straight to the point. Ganito ako makipagbate. Sabihin mo lang kung gusto mo pa ako makita. Sabi ng asawa ko, siyempre naman, bakit? Eh, hindi mo ako kinikibo. De, ibig sabihin, kung ayaw mo ako kibuhin, ayaw mo makita mukha ko. Sabihin mo lang, aalis ako ngayon din. Biro mo tayo, mga babae. Tayo na may kasalanan, tayo pa aamuin. O, alam mo na, Jamin, tsaka Giben. Kami na may kasalanan, dapat kami aamuin nyo. Masarap ang pagsasama, di ba? Yung tayo na galit, tayo pa aamuin. Mali yata sa couples yun. Ang katapatan ng Diyos ay pumuputol sa kabiguan ni David. Walang kasalanang hindi kayang daigin ang kabutihan ng Diyos. Powerful yan eh. Powerful. Kahapon po, ang haba ng lakbayin po namin. It's just 3 hours. Pagkagaling po namin ng anniversary, it's just 3 hours, pauwi, 3.5. Grabe yung traffic. Sabi ko, makakahabol pa ba ako sa wind, Dad? Wala. Pig pa lamang po nung sharing, pig pa lang ng prayer. Pero yung puso ko, natutuwa kasi kabutihang bagay din yung ginawa namin. Pagkatapos po, nung wala na, kalagitnaan na ng SLEX sabi ko, pag merong gasoline station, kain tayo. Wala na, lagpas na kami. Tapos buti na lang, doon sa PAQC, pwede kang lumabas na ganun. Tapos sabi ko, tara, labas na lang tayo. Meron kaming particular na resto na bihira namin puntahan. Kasi bihira lang kami mapunta doon. Kaya sinasabay namin kapag malayo yung biyahe at madadaanan namin, pupuntahan na po namin yon. Pagdating po namin doon, for the glory of God, ilang mga waiter nakatingin po sa amin, kulang na lang po, dalhin kami sa kusina. Bakit po? Kasi every time na pupunta po kami doon, kasi hindi ko kayang basahin, Chinese, yung mali yung pronunciation ko, naggagano sila, alin po ba? Parang sabi ko, pasensya ka na, sorry ha, pasensya ka na, kasi hindi ko kayang basahin, hindi ko kaya i-pronounce. Ito kako yung gusto ko. Pagkatapos po nun, magtitip kami. So 2, 3, 4 na beses, laging ganun. Ang nangyayari, iba-iba humahawak sa aming waiter. Nung pumunta po kami, 5 waiter nakaganyan. Parang Miss Universe, pipiliin mo magsilbi sa'yo. Flattering, pero yun ang totoo. It will attract, nakaka-attract nung yung meron ka mabuting puso, mabait, at meron ka generous sa heart. Amen? Number 3, He was seeking us when we are not seeking Him. Hinanap niya tayo kahit hindi natin siya hinahanap. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Sino to? Walang iba kundi si Zacchaeus, tax collector. Yun po yung sinabi ng Lord sa book of Luke chapter 19. Actually, si Zacchaeus, ang intensyon naman po nito ay view, makita. Pag binasa natin ang plain, ikaw na lang magkakaroon ng revelation. Nakipag-usyusyohan lang to. Ano ba to? Ba't nagkakagulo? Sino ba yan? Kaya ang ginawa niya, inakyat niya puno ng sikomoro. Pero siya pala ang punta ni Kristo. Imagine dyan. Sino ang nagsabi? Sabi ng mga disipulo, hindi ba kilala ni Jesus yan? Kaya nga sinabi, Lord, nagpunta ako rito, hindi para sa mga
banal kundi sa makasalanan. Sino nag-critics? Sino nag-judge? Kapwa disciple. Amen. Minsan super spiritual na tayo no? Nakapakita lang tayo ng kulay orange ang buhok, sasabihin natin, iba ang buhay niyan. May nakita tayo, iba kasama, kakwentuhan, sila na pala. Kasalanan sa Diyos. Di ba? Paano natin dadami ang tao sa church? Di ba? Meron tayo sa third service. Parang 2:30 pa lang nandyan no, Kuya Ate Noemi. Yung lalaking medyo maliit. Ba, minsan nakita ko, pinagtimpla ng kape ni Kuya Edgar, binigyan ng tinapay ni Noemi, nakaupo, pinapaypayan ni Noel. Sabi ko, sino ba ka, Kuya? Sabi ko, sumihingi ho ng kape kulang ho, kaya binigyan natin ng tinapay. Pagpasok ko, sabi ho ng lalaki, baka naman mo may pamasahe kayo dyan. Alam mo, pagka di ka nakatanging kay Lord, sasabihin mo, bakit inanak ba kita? Minsan yun ang labanan ko sa isip ko, nagsasalita ka pa, may laman na utak ko Kaya doon ako nagbibiing new creation Pero ano sasabihin mo? Wala nakasumpong siya na doon siya rito Di ba, no? Doon na doon Pinapaypayan niyo pa Pagdating sa labas, katakot-takot na pamimintas ang inaabot niya. Komportable. Alam niyo, sana komportable po tayo sa pamilya ng Diyos. Sana masaya tayo sa isa't isa. Kahit na minsan nagkakakiskisan. 18 years ng Don't Watch, sabi nga ni Ate Angie, nila Ate Malu, maraming pinagdaanan. Pero nanatili, nagpandemya, nagtuloy-tuloy. At lahat tayo ay bunga ng kabutihan at kabaitan ng Diyos na may nananalangin po sa atin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Breakthrough point, God's kindness broke through sa chaos, greed, and isolation, transforming him into generous disciple who repaid those he had wronged. Ang kabutihan ng Diyos ang bumasag sa kasakiman at pag-iisa ni Sakeo. At binago iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos ng pagmamahal. At sa pagbabagong iyon ni Sakeo, binayaran niya lahat ng kanyang kasalanan. Literally, binalikan niya yung mga lahat ng niloko niya. Pinatubuan niya pa. Next is, he was reaching out when we were not reaching back. Number 4, he was reaching out when we were not reaching back. Inabot niya tayo kahit hindi tayo lumalapit sa Kanya. Ang hirap lapitan ng Lord. Ang hirap. Pero alam mo, yung paglapit ng Lord sa atin na makasalanan, that is the sign of humility. Hindi lamang po ng kindness, kundi humility. Jesus reached out to the Samaritan woman at the well offering living water. Alam mo, kaya hindi simple itong pangyayaring to na nakiinom si Jesus sa Samaritano. Malaking issue po nun ang Samaritan at saka po ang mga Jew. Kasi meron po silang mga kultura, yet Jesus crossed cultural, social, and moral barriers to speak with her. Kaya sabi niya, ba't kayo nakikipag-usap sa akin? Ba't kayo humihingi ng tubig? Pero nung kinausap niya, sabi niya, kung alam mo lang kung sino yung humihingi ng tubig, ako pa magbibigay sa iyo. At ang tubig na ibibigay ko, di ka na mauuhaw. Tapos sabi ng Lord, kinunde na ba? Sabi niya, sige po, tatawagin ko yung asawa ko. Di ba sinabi ng Panginoon, oo, nakalima ka na nga. 5 ba? 5 yung asawa. At yung kasama mo ngayon ay kinakasama mo lang. Bakit niyo po nalaman? May condemnation sanang nakapaloob doon. Pero ang nakapagpatahimik ng condemnation, lumapit ang isang Jew sa isang Samaritan. He crossed the bridge. Minsan, yung isang simpleng pagtapik. One time, meron pong umiiyak na member po si Pastor John, worker. Sabi niya, alam niyo po, pumasok po ako sa simbahan, bagsak na bagsak po ako. Walang nakakalam ng pinagdadaanan ko. Nakangiti ako, nakikipagkamayan, pero basag na basag po ako. Pero dumaan po si Pastor Jan, tinapik po yung balikat ko. Sabi niya, God bless you, God bless you, sister. May kung anong nalaglag sa dibdib kong mabigat. Hindi ho alam ni Pastor Jan ang pinagdadaanan ko. Pero merong nalaglag na mabigat sa puso ko. Isang simpleng kindness na pagtapik. Sinabing, God bless you. May impact. May dating. Ano po ang breakthrough point dito sa number 4? Jesus' initiative breaks through our indifference and awakens spiritual thirst. Ang inisyatibo ni Jesus ang bumasag sa ating kawalang pansin at pumupukaw sa ating spiritual na pagkauhaw. Minsan tayo na po yung mag-i-initiate kahit mahirap.
Kahit na parang ang bigat. Ang bigat. Practice po natin yun sa family. Minsan, ang hirap mag-sorry sa asawa. Ang hirap humingi ng paumanhin. Ang hirap mag-sorry ng magulang sa anak. Yung anak, pag marami ng nipo na bigat, hindi makahingi ng tawad. Malaki kinalaman po nun para paglabas natin ng tahanan, masaya tayo. Pag masaya tayo kung saan tayo nag-i-stay, kahit saan tayo dalhin, sasaya po tayo. Huwag naman natin ipagkait sa bawat isa yung sandaling buhay na masaya po tayo dahil panandalian lang tayo sa daigdig na ito. Amen po ba? Magpasaya tayo ng tao. Kahapon, ang saya-saya, biro mo eh. Taho all you can, kain all you can. May take out pa. Hindi pa natutunaw ang kinain mo sa iyong tiyan. May kainan pa sa SM. Di ba ang saya? Di ba? Kaya dapat po yung saya na yan ay samahan ng kabaitan at kabutihan para tumibay. Palakpakan natin si Lord. Konti na lang. He sent His Son to do what He could not to do for ourselves. Sinugo niya ang kanyang anak upang gawin ang hindi natin kayang gawin. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. So salvation is a gift of grace, no human effort. We could not climb up to God, so He came down. The cross accomplished the human effort never could. Sabi po dito, yung ilustrasyon dito, yung krus, niyakap ng Panginoon para makayakap tayo sa ating Diyos na buhay. Lahat naman tayo nagkakamalit, nagkakasala. Amen po ba? Naalala ko po yung isang ama, lumapit po sa kanyang anak, binigyan po ng baka alam niyo na tong kwentong to, ulitin ko na lang. Binigyan niya ng isang bag na pako. Sabi nung bata, sabi nung binatilya, aanin ko po to. Sa tuwing ikay makakasakit ng kapwa mo at makakasakit ng kapwa mo at magkakasala sa kapwa mo, ang bawat pako, ipako mo sa bakod natin. Mama, nagkasala ka sa mga kaibigan mo, nakasakit ka, ipako mo isang pako. Isang tao, isang pako. Sa araw na yon, 37 pako sa bakod. Hanggang sa araw-araw, nagpapako siya na nagpapako. Naubos na ho yung pako. Sabi niya ho sa kanyang tatay, ubos na yung pako. O, ganito naman ang gawin mo. Sa tuwing makakagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, bumunot ka ng isang pako. So, araw-araw kailangan may goal siya, makabunot siya ng pako. Kung ilang tao magagawan mo ng kabutihan, ganon din pako bubunutin mo. Hanggang sa praise God, naubos ang pako sa bakod. Muli pinatanaw po ng kanyang ama ang bakod. Anong itsura ng bakod? Wala na pong pako, pero may bakas pa rin ang butas. Ganyan sa tuwing tayo ay nakakapanakit. Makapagpatawad ka man, pero nasugatan na at kailangang i-healed. Nagkakaroon ng bakas. Kaya ako sa totoo lang, ayoko mangunsinti na mag-asawa. Pag kayo pinatawad, kung ano yung pinakamalaking kasalanan ginawa nyo sa asawa nyo, bigyan nyo ng assurance sa asawa nyo na sa tulong at biyaya ng Diyos, hindi mo na uulitin ang pinakamalaking sugat na ginawa mo sa iyong asawa. Sa magkaibigan, magbigay ng chance. Tao tayo na may pagkakilala kay Kristo at ang mandato ng Diyos ay magpatawad. Kung hindi mo pa kayang magpatawad, pero huwag kang patuloy na manakit. Kung sobrang pagod, huwag bumitiw, magpahinga lang. Pag malakas na uli, at saka humawak. Sa paglilingkod, minsan nakakapagod, ate. Tanungin niyo ako, for 37 years, ilan ang pagod ko? Di ko na po mabilang. Pero ba't nandyan ka, pastora? Nagpapahinga lang ako sandali, pero hindi bibitew. Magpapatuloy pa rin. Dahil wala na akong ibang kakapitan, kundi ang Diyos na aking paglilingkuran. Sige nga po, palakpakan natin si Lord. His sacrifice breaks through the barrier of sin and death, opening the door to eternal life. Ang kanyang sakripisyo ang bumabasag sa hadlang ng mga kasalanan at kamatayan na siyang nabubukas ng pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Malapit na po ako, dalawa na lang. Number 6, He was more patient with us than we were with Him. Mas mahaba po ang kanyang pasensya kaysa sa ating pasensya. Sino rito mahaba pasensya? O, ikaw na. Joke lang. Ang hirap, di ba? Paulit-ulit ng paulit-ulit ng paulit-ulit ng paulit-ulit. Pero wala namang sinabi na, kahit ulit-ulitin, ano sabi ng Lord? Sibain mo na palabas yan.
Hindi. Yung prodigal son, parang hindi lang isang beses yon na gumawa ng kasalanan, pero ito yung ultimatum. Bumitaw yung prodigal son sa magulang. Kinuha lahat ng yaman, di papatay ang magulang. Nagbigay ng matinding kahihiyan. Kahit di maunawaan ng kuya. Tay, iniwan na tayo niyan. Ako hindi nang iiwan sa'yo. Nung dumating magpipiesta pa, binigyan mo ng bagong damit, bagong sandalyas. Tapos pinatawag mo lahat ng kapitbahay. Let's celebrate! Ako! Walang celebration nagaganap. Pero ano sabi ng Lord, ng Ama? My son, you are always with me and all that I have is yours. Mas paldong-paldo ka kasi nasa katinuan ka ng isip. Maayos kang mag-isip. Pwede mong gawin yung ginawa ng kapatid mo pero hindi mo ginawa. Papayagan din kita gaya ng pagpayag ko sa kapatid mo pero hindi mo ginawa. Ikaw na mas maayos mag-isip. Ikaw na may mas maayos na direksyon. Kaya hindi maintindihan kung ano ang lalim na ibig sabihin ng kabutihan at kabaitan. Nadudurog ka na pero nagpapakabait ka pa rin. Again, uulitin ko, samahan mo ng kabutihan. Bago tuluyang mapulbos ka, magpahinga ka. Love them far away. Hindi nawawalang pagmamahal. May nagsabi sa akin, Pas, okay lang po bang mag-block sa Facebook? Kayo, ano opinion nyo? Wala pa ibang ba't ako ibablock mo? Kasi sa tuwing nakikita ko, pinariringgan na lang ako paano mo naman nalamang ikaw yon? Pasko lang na lang pangalan ko Yung statement niya, yung sitwasyon, kakakausap ko lang kanina, nasa Instagram na. May emoji pa, yun ang mga nauso ngayon, i-releasing ng damdamin. Palagay ko kaya ganun yung mga tao na walang ginawa kundi i-release ang damdamin, pati sa social media, puno yun Walang kausap. Sino ho rito walang kausap? Kapilang katapat ko. Hindi, joke lang. Diba? Sa mga taong walang makausap, kausap natin ang Diyos. Naalala niyo yung isang paborito kong pastor, wag ko na hong sabihin kung sino siya. Minsan daw sobrang overwhelmed siya kay Lord. Sumakay daw siya ng bus. Pagsakay niya ng bus, ay tinitikitan siya ng konduktor. Sabi ng konduktor, ilan po? 2 po. Sabi niya, ay mali pa yata tanong nung konduktor, ba't niya natanong ng 2? Iisa siya. Sabi niya, ay, 1 lang po pala. Sabi niya, Lord, pati ikaw na ibayad ko. Kasi the whole na biyahe, kausap niya si Lord. Kakwentuhan niya si Lord. Hindi man bumubuka yung bibig, nagbubulay ang isip. Alam niyo yung mga palabulay, tingin kayo sa akin sa mata. Yung palabulay ng kabutihan ng Diyos. Yung palabulay ng kabaitan ng Diyos, madaling magpatawad yun. Madaling lumimot. Nasaktan ka na, nagpatawaran, bumalik ka uli. Sinaktan ka uli, hiwalay ka lang sandali. Babalik at babalik ka. Kaya lang sa huli, sinasamahan mo na ng kabutihan. Natututo tayo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka namang magpapaubos. Amen? Alam niyo po ba, ang mandato, tama ba ako, Charlene, kapag daw sasabog ang eroplano, babagsak, minsan daw nasabi yata na yun daw, pag kami mag-anak, may anak, sabi nila, yun daw oxygen, ikaw muna maglagay sa sarili mo, tsaka mo lagyan yung anak mo. Hindi ibig sabihin pinagdamutan mo yung anak mo. Kundi kailangan maging malakas ka para sumaklolo ka sa mga taong mas madaling manghihina sa'yo. Magpalakas po tayo sa Lord. Mas maraming mahihina pong tao ngayon. Mas marami pong taong mahirap intindihin ngayon. Amen po ba? Mas mahirap. Suklian lang sa palengke, nagkamali. Nagkabutasan na ng tiyan. Nagkatitigan lang. Alam mo, lagi ko, lahat po kami driver na ngayon At ako, lahat kami magagaling mag-drive. Glory to God. May kanya-kanyang galing. Yung isa napakagaling mag-parking. Yung isa ang galing umuportek. Yung isa pinakamagaling talaga namin sa amin, si Pastora Kai. Saan ka nakita pag nagdadrive yan? Live na live magkwentuhan, bumibitaw sa manibela yan. Nagtuturong ka. Talagang kung di ka payapa habang nagdadrive siya, sabi niya, ang mararamdaman mo daw magaling mag-drive pag payapa ka habang ikay nakaupo, kahit mabilis pa mag-drive. Natawa lang ako kahapon kay Pastor Jan. Sabi niya, how's my driving? Sabi ko, excellent. Sabi niya, obvious. Sabi niya, gano'n, bakit? The whole biyahe, tulog ka Sa totoo lang. 15 taon na ako sumasakay po sa sasakyan niya, hindi ako natutulog. Kahapon lang ako nakatulog. Sabi ko, nga, breakthrough ako, Dad.
Sabi ko, okay nga. Kasi akala ng asawa ko, kahit iba-iba na yung sasakyan namin, motor pa rin ang pinapaandar niya. Kidding aside, sa mga maliliit na minsan mahirap unawain, i-practice natin ang pangunawa. Tsak magagraduate tayo dyan at mapapalaki ang biyaya. Amen. Sana lang, tapusin ko na. He is more gracious to offer salvation than we are to accept it. Higit ang kanyang biyaya sa pag-aalok ng kaligtasan kaysa sa ating kahandaang tanggapin ito. Ephesians 2:8-9, for this by grace you have been saved through faith. It is the gift of God. Ano po ang makikita nating breaking point dito ng prodigal son? Ang breaking point dito, God's grace break to our pride and self-reliance, offering forgiveness, restoration, and eternal life. Ang hirap patawarin po ng prodigal son. Pero nag-spread yung love, yung kindness. Kaya isang salita lang niya doon sa panganay, you are always with me and all that I have is yours. Nakakaawa na nga. Biro mo, humiwalay sa atin, nawala yung covering. Ang dami paldo-paldo nung umalis, dapang-dapa nang bumalik. Mapalad po tayo kung nabibigyan tayo ng pagkakataong mapaglingkuran ng Diyos. Pasensya na po kayo kasi sobra talaga yung pagtingin ko sa ministry. Masyado ho kung inadapt yung sinasabi ni Brother Eddie, precious ministry. Ngayon, ano sabi ni Senator Joel? Gracious ministry. Totoo, precious. Sino ba ako kung walang pulpito na pinagkatiwala sa akin? Anong buhay meron ako? Anong buhay meron ng aking pamilya? Anong klaseng anak meron ako? Anong buhay meron ako? Hindi ako mahihiya. Sa takbo ng buhay ko nung araw, bata pa ako, di ako halata ng mga kapatid ko. Kung di ako nakakilala sa Panginoon, baka mamaya, 7 anak ko, iba-ibang lalaki at iba-ibang lahi. Dahil ang gusto ko lang umalwan sa buhay, guminhawa, sumaya, na akala ko ang saya ay material na bagay lang. Magko-conclusion na po ako, God's kindness is not weakness. It is a breakthrough power. His kindness leads us to repentance, transforms heart, and restore lives. His kindness is the key to breakthrough in salvation, healing, and reconciliation. He loved us when we are unloving. He was faithful when we are unfaithful. He sought us when we were lost. He reached out when we ignored Him. He sent His Son to save us. He was patient with us. And He offered grace beyond measure. Let us receive His kindness with humility and gratitude and extend the same kindness to others. Because when we reflect His kindness, we become agents of breakthrough in the lives around us. You were not only saved from something, you were saved for something. You have been saved in order to do good. Godliness is kindness. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon, di ko kayang magpakabuti at magpakabait, pero mabait ka at mabuti kang Diyos, kakayanin kapag nakatingin po tayo sa grasya at biyaya ng Diyos. Lagi natin tandaan kung ano at meron tayo, grasya ng Diyos yan. Kabaitan ng Diyos yan, mga kapatid. Kabutihan ng Diyos yan. Napakabait ni Lord. May mga pagpapala, alam natin, minsan hindi natin deserve. Pero binless pa rin tayo. Grabe yung puso ng Panginoon, ano. Kaya nga kanina, sabi ko, alam mo, sa mga pagkakataon na parang ang hirap, nahihirapan tayo sa sitwasyon, puso ng Diyos ang gagamitin. Ano ba ang puso ng Diyos? Ano ba ang puso ng Diyos? Nung itong kindness na ito, ang binubulay, talagang ang daming pagsubok. Tapos, di sinasadya na natingnan ko yung cellphone ko, nakalagay po doon yung ibang mga message pala sa cellphone pala. Sa messenger may archive, merong message request, may mga ganun. Nabuksan ko. Kasi ako, iba-iba cellphone, na-updated ang ako sa cellphone, pero wala lang, messenger lang ako eh. Tapos nakita ko doon, nandun pa pala yung mga salita na masasakit. May mga mura sa akin. Mula pa nung nagkaroon kami ng bahay, na pinagbintangan na ang anak ko ay magnanakaw sa munisipyo. Lalo nung malamang nasa accounting department. Yung offering ng church, ginasta ko kaya nakapagpagawa ko ng bahay. May mga pages na gumawa ng sariling page, nilagyan ng sungay ang mukha ko. Pinalobo yung mukha ko, mukhang baboy ang itsura ko. Nandun pa pala. Mga below the belt na salita. For the glory of God.